Ayan. Good morning po. Ayan. So magandang umaga po muli sa bawat isa sa atin. So, kamusta po ang bawat isa? Ayan. So, nung mga nakaraang araw tayo po ay naiinitan. Ayan. But now, praise God, tayo po ay nilalamig na. So, mukhang ilan lang po ang nilalamig today. Ayan. So, praise God dahil yung panahon, season lang talaga yan, di ba? Dumadaan lang yan. So, and now, praise God kasi nag-iiba po yung season. And thank you po, Lord. Amen po ba? And also sa church po natin, malamig na. Yay! Thank you po, Lord. Palakpakan natin ng Lord. Ayan. So, sige po, allow me just to pray for us. So, let's just bow down our heads and close our eyes. Hallelujah. 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 Lord, salamat po sa presensya mo. Salamat, Panginoon, kasi kanina ka pa po nandito, oh God. Lord, tunay nga po, kapag nandyan yung presensya mo, God, hindi namin alam ang gagawin namin. And we cannot imagine ourselves without you, Lord. Without you, Lord. Kasi kung wala ka, Panginoon, we cannot move forward in this life, oh God. Salamat po dahil meron kaming Diyos na buhay at tapat at mapagmahal. Salamat, Lord God, and I pray ang bawat isa sa amin, Panginoon, nagpapakumbaba kami sa inyong harapan. Linisin niyo po ang aming mga puso, Panginoon, at maging karapat-dapat, O God, kami na tumanggap ng iyong salita, Panginoon. Salamat, Lord God, salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you po, Lord. Thank you po, Lord. Hallelujah. Ayan. Kung pwede lang po talaga mag-extend yung worship, di ba? Pwede lang. So, masarap po mag-worship sa Panginoon. Amen po ba? And ako talaga, I really love to worship God and praise God po. Dahil every time that we worship, hindi tayo binibigo ng Lord. Amen. So yung presensya niya po ay nariyan palagi. Amen po ba? So praise God. So much po. Ayan. So recently po, this week, kami po ay nagkaroon ng SPT. And sobrang nabibless lang po ako. Kasi nung nagtatanong po ako sa Lord ng i-share ko, nabanggit po ito doon. So, pero hindi po yun yung pinaka-main topic. Ayan. Pero alam niyo po yun, praise God kasi align yung salita ng Panginoon. And sobrang nakaka-amaze yung mga tinuturo po sa atin ng Panginoon. And allow me to share it sa atin yung ilan lang po. So, praise God po. Kasi napakaganda na mapakinggan nyo rin po yung tinuturo sa atin ng Panginoon. And today po, ayan, so is a month of ER. So, sino pong nakakaalam nito? Yan, hindi ko pa alam kung tama yung pronunciation ko kung ER. Yan, ER. So, ito po ang ating Hebrew calendar ngayon. So, nandito po tayo sa buwan na ito. So, ang ER daw po is a month of testing. Alam niyo po ba yun? So, nabanggit po ito sa amin during SPT. So, ito daw po pala ay month of testing. Hallelujah. Hallelujah. So, mahalaga po na alam natin yung timing for testing, sabi nga po doon. Mahalaga natin, dapat natin yung time of testing. Ayan, so, at mahalaga din, ito yung pinaka-importante po sa lahat, malaman po natin yung purpose. Bakit nga ba ito nangyayari sa atin? Diba? Hindi ba sa school, lagi pong may test? Tama po ba sa mga estudyante? Wala pa po yung iba. Diba? Lagi pong may test, tama? Bakit? Para i-check ni teacher. Ayan, may mga teacher po tayo dito. Kung may natututunan ba, tama po ba? Pero, hindi naman po pala palagi. So, may mga times, tama? But then, may mga moment din na surprise. Tama? May mga surprise test. Diba? So, sa mga na-surprise, so, dun ma-check ko sino po yung nakikinig. Ayan, dun po makikita kung may natutunan talaga. So, pero ito yung totoo. Masarap po mag-aral sa mga nag-aaral. Tama po ba ako? Mag-agree po ba kayo? Sa mga nag-aaral. Yung iba po ata hindi. Di ba? Ang sarap mag-aral kaysa magtrabaho. Tama po. Ayan. So, mas masarap po maging estudyante. Kaya mga estudyante, huwag niyong madaliin ang season nyo. Di ba? Yung iba po kasi gusto na nila kagad mag-work. Di ba? Enjoy your season. And that is your season. Di ba po? Pero,
alam natin na may mga time of testing. So, yung testing na yon may katapusan. That's the good news, tama? Hindi yan yung lagi na lang may test, di ba? Matatapos din naman po yon. So, depende lang po sa teacher. Ayan. So, depende po sa season, di ba? Kung anong quarter, hindi ko na po kasi alam eh. Tagal nang di nag-aaral eh. Anyway, so, ito po totoo. Marami po nangyari sa atin recently. Tama po. Marami po nangyari sa atin. At pinaka-painful po na pangyayari sa atin is yung nawala po yung ating pastor sa Bulacan, which is si Pastor Elias. Pero alam nyo po, grabe lang din yung revelations ng Lord through Pastora Sheila. So recently po kasi kami ay nagkaroon ng fellowship. And I praise God kasi sumama po siya. Ayan, natutuwa po ako sa Pastora Sheila kung nanonood ka. Ayan, so kami po magkakaibigan, matagal na po magkakaibigan. So it's more than siguro 10 years. Ayan, tagal na pala. So nagkakilala kami sa Manulife. And kami po ay nagkaroon ng fellowship. So this time, so syempre nagpalakasan. So mas narinig ko po yung testimony, mga nangyari kay Pastora. And one thing na pinag-uusapan namin doon is the goodness of God. Pero alam niyo po, may sinabi siya doon eh. Sabi niya sa amin, nangyari na ito eh, 2015, sorry, makamamali po ko. So, 2015, sabi niya, 2015, nasa ganun akong sitwasyon eh. Tama? And 2024, it's been 9 years now. Di ba po, na nangyari po ulit siya. Diba? Pero sabi po ni Pastora, and which is nakikita namin. Alam niyo po, mas nakita doon yung glory ng Lord. Diba? Mas nag-mature po siya. Amen po ba? And sa mga testing na naranasan po natin, from glory to glory, God, hindi inaalaw ni Lord na magstay ka lang doon sa dati. Diba? God wants us na mag-move from glory to glory. Amen po ba? So nakikita ko yung pagbabago ng ginawa ng Lord sa Kanya. And dahil doon, marami po sa atin ang napagpapala. Soon, I know maririnig nyo rin po yung Kanyang testimony. And yes, may pain. Hindi po natin maaalis yung pain. Pero yung glory ng Lord, ang mas nakikita. Remember, naalala ko lang po ulit yung team sa NPG. Sinasabi po doon, mas greater yung dark days na mararanasan natin, tama po ba? Pero mas great yung glory na marireveal o makikita po natin. Tama po ba? So, praise God. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. So, marami siyang kwento na siya na lang po talaga mag-share. Pero, alam niyo po sa aming conversation, through that, I've come out with this title po. So, ang title ng message today is Press On. Sabihin mo nga po sa katabi mo, Press On. Ayan. So, sino po nakakaalam ng Tagalog ng Press On? Wala. Teacher. Kaya ko to. Alright. So, hindi ko alam kung mag-a-agree si Bini. So, ito ba ay piliting magpatuloy? Ayan, so ginugel ko na lang po. Pero anyway, sabay-sabay lang po nating basahin ang salita ng Panginoon sa Philippians 3:12-14, 1, 2, 3, fire. Amen. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. Glory to God. So, sabi po dito, ang press on daw, it means that, ayan, sorry po, maliit pala. Ayan, press on or press ahead, it means you continue with the task or activity in a determined way and do not allow any problems or difficulties to delay you. Yan. So, in another meaning, you continue with the journey even though it is becoming more difficult.
or more dangerous. So yun po pala ibig sabihin ng press on. So ang source ko po dyan is from Collins Dictionary. So ayun po. And also another meaning po ng press on is this. Sabi po dyan, press on. So ang Greek verb po niyan is pero. Ayan. And it usually means to bring or bear or carry. But there is something in this verse, ayan, sinasabi po dyan, that makes a little change to this meaning. A little change that changes everything. So, ang Tagalog, ito po another meaning. Press on, or pressing on, is a passive verb, not active verb. So, yan. So, ano po ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin niyan is that something na nangyari sa atin at hindi something na ginawa natin. That is press on. Ito po ay nangyari sa atin, hindi ginawa po natin. 'Di ba? Hindi ikaw ang gumagawa, kundi may gumagawa po sa iyo, gaya ng ship. Sino po yung nagtutulak sa ship? Tama, hangin po. So gaya ng ship na yung wind po yung nagtutulak, 'di ba? Kaya nga po 'di ba may pang-control sila sa wind. So gaya niyan, kung magle-left sila, ipipihit nila, 'di ba? Kung kakanan, so ipipihit ulit nila. Depende po kung saan yung direction na gusto nilang mapuntahan. So wala pong ginagawa yung ship, 'di ba? Wala siyang ginagawa kundi yung hangin mismo ang nagpapakilo sa ship. Would you agree po? Ayan. So, sa passive form, ayan, yung verb ay more like driven. So, sa passive verb daw or form ng verb, ang press on it means like more like driven than press. So, yun daw po ang ibig sabihin. And you know what? Yung wind po is the Holy Spirit. Ayan, which will bring us sa glory po ng Panginoon. So, it's the fresh wind that will bring you to the goal. So, pinagkatiwalaan, di ba? Pinagkakatiwalaan ng kapitan na may control niyan, yung wind, kung saan dadalhin yung ship dahil alam niya na hindi po siya pababayaan nito. Di ba? Hindi ito something na ginawa natin para sa ating sarili, kundi ito ay something na inimpel po sa atin ng Panginoon. Amen. And it is His wind behind our sails that pushes us in His direction. So, it is the Holy Spirit direction. It is His wind. Ito yung nagpupush sa atin. Kaya tayo nakakapagpatuloy. Tama po ba? Hallelujah. Thank you po, Lord. And number 1 na gusto ko pong i-ano sa atin today is that we need to press on from failure to victory. Amen. Hallelujah. Thank you po, Lord. Sabi sa Philippians 3:13-14, brothers and sisters, I do not consider that I have made it my own yet, but one thing I do, forgetting what lies behind and reaching forward to what lies ahead. I press on toward the goal to win the heavenly prize of the upward call of God in Christ Jesus. Madali po bang kalimutan yung nakaraan? Hindi po, di ba? Lalo na itong mga nararanasan natin, itong mga pinagdadaanan natin, di ba? Lalo na kung hindi maganda. Tama po ba? Forgetting what lies ahead. Baka isa doon yung mga pagkakamali na paulit-ulit po nating nagagawa. And it's time to repent. It's time to shift. It's time to change. And gaya po ng tinuturo ni Pastor B-Boy, it's time to manage. Di ba po? Hindi pa talaga malilimutan yan. So, kalimutan na natin yung dating kamalian. Di ba po? At alamin paano natin matatama yung pagkakamali po na yun. O mababago para tayo ay mas mag-grow. Yun po talagang gusto sa atin ng Lord. Tayo ay lumago. Amen po ba? That's why we need to forget what lies behind. Iba pa pong usapan yung forgetful. Ayan, so, iba pa po yun. Ganon din po ako minsan. Ito po yung katotohanan. Sabihin mo nga po sa katabi mo, hindi ka failure. Yan. So, I pray naniniwala po yung katabi mo, hindi ka failure. And even sa nasa live, kapatid, hindi ka failure. Even si Paul, nakaranas din po siya ng failure. Tama? At sinabi niya sa verse 14, I press
on toward the goal to win the heavenly prize of the upward call of God in Christ Jesus. So, naranasan po ni Paul ang mag-fail at sinasabi niya po dyan that we need to reach the goal. Diba? Kahit anong mangyari. Diba? Na parang minsan imposible na eh. Tipong nakaranas na siya ng persecution, still nagpapatuloy siya because he pressed on. Diba? Naniniwala siya na kahit mukhang imposible, wala sang imposible sa Panginoon. Bakit ganun si Paul? Kasi kilala niya po ang Panginoon niya. He knows kung ano yung meron po siya. And that is the authority given sa atin ng Lord. So same thing with us, tinuturo po sa atin the kingdom of God. We have the authority. We need to rule and domain. Diba? So, yun din kasi ang gusto ng Lord, maabot natin yung goal natin. And kapatid, allow the Holy Spirit to bring us towards the goal. Allow the Holy Spirit to move for us, with us, diba? Through us. So, kapag sumunod lang tayo sa agos ng hangin, tama po ba? Imagine this, kung nasa ship po kayo. Once na sumusunod lang kayo sa agos ng hangin, ayan, so, syempre, smooth, tama? Magaan. So, talagang kahit may waves yan, magaan pa rin at peace ka. Tama po ba? Unlike pag nag-go ka against the wind, against the flow ng wind, hakbang ka pa lang, ang hirap ni, di ba? Yung hindi ka maka-forward. Tama po ba? So, napakahirap na mag-go against the wind. Napakahirap na mag-disobey sa Holy Spirit, sa Lord. Di ba po? So, kapag tayo nag-disobey, kapag hindi natin ginawa yung pinapagawa ng Panginoon, may bigat na mararamdaman. Tama po ba? And also, once naman na sumunod tayo, may peace, kahit malalaki yung alon, alam mo, nasa tamang direction kayo. Diba? Pero once you go against it, ang hirap pong mag-press on. Diba? Ang hirap pong mag-move forward. And alam nyo po, kinakalaban na natin yung hangin, tas dadaan ka pa sa waves. Diba? So, ganun po yung pag-go against So, sabi nga po, bitawan na natin yung doubt. Bitawan po natin yung worry. Bitawan natin anything that hinders para sa atin maka-agwanta. O, di ba, nagamit ko yung term ni Pastor. Ayan. So, mahirap po sa atin para maka-forward. Di ba? So, kapag tayo po ay may dala-dala. Di ba? Dapat sa bawat failures natin, merong pag-angat Di ba? Nagle-level up, hindi pa baba. Tama po ba? So, kalimutan na natin yung nakaraan. And sabi po dyan, let's reach forward. Reach forward. It's time na tumingin ka na sa harap. Sino po ba yung nasa harap? Si Lord. Tama po ba? It's time na tumingin tayo sa Panginoon. Abutin natin yung nasa harap natin, papalapit sa atin, baka malayo na pala tayo. Diba? So, iabot natin yung goal, humingi tayo ng tulong sa Panginoon, and through that, we will have victory in our lives. Amen po ba? So, eto po, I don't know kung alam niyo po yung analogy na to. So, ginamit ko lang po siya. Nakita ko lang po to sa Facebook. Ang title po niyan, What's in Your Cup? Familiar po kayo? Parang lang, praise God, di nila alam. Ayan, so babasahin ko lang po. So, nabasa ko lang po to sa FB, and I really love yung idea. Ginagamit po to minsan sa mga leadership training ata, or something ganun po. So, sabi dyan, hawak mo daw yung isang baso na may napakainit na kape. Ayan. Then, someone comes, ayan, along, and ikaw ay nabunggo ng di sinasadya. Hawak mo, init ng kape. Halimbawa dyan, kumuha ka ng kape. Tapos may batang tumatakbo. O kaya may nakabangga sa'yo. Kamusta? Di ba? Ang init kasi, alam mo yun, hawak mo yung kape, ang init, tapos tumapon sa'yo. So, sino na po napaso ng kape? Ayan. So, alam niyo yun, minsan hindi ka ito yung totoo, hindi ka magigising doon sa kape. Magigising ka doon sa paso mo. Di ba? Kasi, ayun, anyway, in short, natapon yung kape. Ayan, natapon sa sahig. So, question, bakit mo natapon yung kape? Tama. So, sasabihin nyo, yan talagang magiging sagot . Kasi minambunggo sa akin tama.
So, totoo naman po yun. Kasi nga, natapon mo yung kape dahil may nakabunggo sa'yo. Pero mali po pala yung sagot na yon. Ang tama po palang sagot, natapon mo ang kape kasi may kape sa cup mo. Tama po ba? Kung tsaa po yan, dinatapon mo po yung tsaa. Tama po ba? So, kung ano man ang nasa loob ng cup mo o ng mug mo o ng baso mo, yun yung natapon nyo. Gets po ba? Ayun, nung una hindi ko po ito na-gets Pero hayaan nyo mamaya po mag-gets nyo rin po yan. Ayan. So, it really makes sense, tama po. So, kaya nga po sabi doon, kapag daw tayo ay dumadaan sa testing at shaking, ayan, ng sobra, kung ano ang nasa loob mo, yun ang lalabas sa'yo. Kung ano ang nasa puso mo, hindi mo susundin. Diba? Kung ano nasa puso mo, yan yung nagmamanifest sa'yo. Halimbawa, madali naman talaga mag-fake, di ba? Madaling magpanggap na mukha kang masaya, but deep inside you're not, di ba? So nagugulat ka na lang, once na ang isang tao na taranta, anong nasasabi? Diyan mo makikita, di ba? So yung iba pa naman, ano pa, di ba? Doon mo po makikita yung ano talaga yung nasa laman ng puso niya. Kapag nataranta po yan, may iba po nasasabi, di ba? So, the question is, we really need to evaluate ourselves. What's in my cup? What's in your cup? Ano laman ng puso mo? Anong laman ng isip mo? When life gets tough, kung ang buhay ay mahirap, o ano ang matatapon sa atin? Is it the fruit of the Holy Spirit or the other way around? Is it anger? Is it bitterness? O victim mentality? Diba? Or quitting tendency. Yan ba yung lalabas sa bibig natin? Yan ba yung lalabas sa atin? Na maaaring sabihin mo, pagkaharap mo, halimbawa si pastor, ay hindi, kaya ko to, pero totoo. Deep inside, iniisip mo na, mag-ano na kaya ako? Diba? Parang naranasan po ito, kinakwento lang sa amin to nila, pastor, nung SPT po to, nung nag-retreat po sila, Pastora Sheila, meron po kasi silang nakausap doon na magpapakamatay na po siya. And praise God kasi tama po yung timing and season ng Lord. Biruin nyo kung hindi po siya kinausap ng nila pastor or nila pastora, kinabukasan, magpapakamatay na po yung batang yun. And I praise God kasi that was the time na nakausap po siya, na ministeran po siya. And na-stop po yung gawa ng kaaway sa batang yun. Mabuti po ang Lord, di ba? That's why, sige po palakpakan natin ang Panginoon. Hindi ko po ito, ayan. So, na-share lang po sa amin at sobrang nabibless po ako. May isa nga pong instance doon na, syempre nag-iiyakan po sila, pero nasa retreat po sila, Pastora Sheila, Pastora Rachel, Pastor Jeff, and Pastor Anthony. So, nung time po na hinahanap daw po ni Pastora Rach si Pastora Sheila, akala niya po, nasa kwarto or somewhere, nagmumukmok, umiiyak. Tapos nagulat po siya at mas naiyak po siya. Alam niyo po kung bakit? Saan po siya nakita? Nandun sa isang kabataan, nagmi-minister, kapareho niya, namatayan din. Diba? So, grabe lang po. What's in her cup? Diba po? Nagmamanifest, nakikita kung ano po yung nasa cup natin. And that's why God will provide po yung cup. But it's your choice anong ilalagay mo. Tama. It's your choice. Totoo naman, pwede kang maglagay ng tubig kapag may cup ka. Pwede kang maglagay ng tsaa, chocolate, or anything that you like. It's your choice. But what's in your cup? Ano bang meron sa puso mo, sa isip mo ngayon? At ito po ang totoo. Kung ano ang madalas na nagmamanifest sa atin, yun yung nilalagay natin sa cup. Yun po yung totoo. If puro negative, puro na lang hindi magaganda na pananalita, na parang hopeless na palagi, di ba? Yun kasi yung nasa cup mo di ba? Yun yung nagiging takbo ng buhay mo. Pero kung puro yan salita ng Panginoon, kung puro ka worship, yun yung makikita sa atin. Tama po ba? That's why napakalaga ng sinasabi, tinuturo sa atin nila Bishop Mario, babad. Napakalaga po talaga nun. Kasi dun makikita sa atin kung ano yung meron kay kapag dumaan ka na ng trials, kapag dumaan ka na ng testing. Doon nakikita, doon nagmamanifest. Tama po ba? So, sabi nga, gusto ba natin maging victorious yung buhay natin? Then, piliin mo kung ano ilalagay sa cup mo. Piliin mo.
choose wisely. Di ba po? Ayan. So sabi nga, let's focus doon sa inner self natin. Let's focus on fixing our soul, our spirit. Di ba po? Dapat araw-araw ito po ay nare-renew sa Panginoon. Hindi tayo nakafocus sa sasabihin ng iba. Dapat lagi tayong nakafocus sa sasabihin ng Lord. Actually, nabanggit po ito ni teacher kanina sa Sunday School, si Reyna. Ayan. So, doon po makikita sa atin, di ba? Dapat nakafocus po tayo sa sasabihin ng Lord. Pero madalas, nasasway po talaga tayo. That's why we really need to manage. Yeah, di ba? Walang pasok. So, we also need to manage our inner self and also our body. Di ba po? So, kapag pinagdadaanan natin ang paghihirap, doon po natin nararanasan din minsan yung glory ng Panginoon. Parang sinasabi mo sa Panginoon, Lord, you are worthy of anything that I have. You are worthy of anything in this world. Lord, kung mawawala ka sa buhay ko, wag na lang. Di ba? Hindi ko kaya. Di ba po? Naging prayer niyo po ba yun? So, we are nothing without Christ. Amen po ba? Naalala ko yung kantang, Ikaw lamang po ni Pastor Brian. Hindi po ako kakanta. Ayan, sabi po sa kanta na yun, di ba? Mawala man ang lahat sa akin. Masakit man sa aking puso at damdamin. Ang paningin ko sa iyo ay itutuon. Tama po ba ako sa lyrics, Pastor? Ayan, makakasimali po ako eh. So, gandang-ganda po ako dun sa kanta na yun. Ang paningin natin sa Panginoon ay itutuon, no matter what happens sa ating mga buhay. Also, sakto rin po sa reading natin this week. Ayan. Ano po yung reading natin this week? Ayan. Ayan, praise God, kompleto ah. Hallelujah. So, ito po ay we are studying about the book of Job. Tama po. Sabi doon, Job 1:1, nandun pa lang, sinasabi na ni God that Job is a blameless man. He is a righteous man. Ayan. So, pero nung nakaranas siya ng matinding suffering, ano yung mga sufferings niya? Nawala ari-arian, namatay yung anak niya, and everything. Halos lahat, nagkasakit po siya. Blame po ba niya yung Panginoon? Hindi po, tama. Sabi po dito sa verse na to, in Job 1:20-21, Job stood up and tore his robe in grief. Kasi nawala na eh, diba? Nawala na lahat. Sunod-sunod pa yung balita, may isang message, sumunod agad, diba? Hindi pa natapos, may message agad. So sunod-sunod yung balita na natanggap niya. That's why ang sabi dito sa verse na to, he stood up and tore his robe in grief. Sobra siyang nagdadalamhati sa nararanasan niya. Then he shaved his head and fell to the ground. Nagmukmuk po ba siya? Nagtampo po ba siya sa Lord? Bliname niya ba si Lord? No. Sabi po dyan, no? To worship. He worshiped God. He said, I came naked from my mother's womb, and I will be naked when I leave. The Lord gave me what I had, and the Lord has taken it away. Praise the name of the Lord. Kahit nawalan na siya ng lahat, still, he praised the name of the Lord. Ganyan din ba tayo? Kapag dumadaan tayo ng testing, nauuna ba yung reklamo bago yung worship? Di ba? Despite na nangyari sa kanya sa simula, he chose to stand firm. He stood up. Di ba? Pero hindi pa nandun yung majority ng story. Simula pa lang yun. Job chapter 1 pa lang po yan eh. Tama po ba? Pero may mga instances din na sa mga sumusunod na chapter, yung pag-response niya habang tumatagal ay hindi na po maganda. Di ba? In-express niya yung kanyang disappointments, yung mga nararanasan niya sa kanyang mga kaibigan, and even with God. Naranasan niya rin po in chapter 2 na yung asawa niya, sinabihan po siya na, hindi mo pa ba i-deny? Nagkasakit ka na, ito na nangyayari sa'yo. Diba? Kalimutan mo na si God, i-curse mo si God, sabi po sa ibang translation. Diba? Pero hindi niya po yun ginawa. He stood up. Diba po? So, pero sa latter part, sabi nga,
he experienced yung ine-expect niya sana na makakaunawa sa kanya, which is asawa niya at mga kaibigan niya. But, yung moment ng testing, nag-fail siya kung kailan, nag-fail itong mga taong to kung kailan kailangan niya po. 'Di ba? Sa latter part ng chapter ng Job, pinili pa din niyang magpasalamat at magpuri sa Panginoon. Ganun po si Job, 'di ba? Lalo na nung naunawaan niya na yung purpose kung bakit nangyari po yun sa kanya. So, kahit gaano pa tayo kalala, nagkamali, tumalikod or something, kung meron man po tayong nagawa, but if we choose, di ba, if we confess our failures before God, tayo po ay makakasumpong ng mercy ng Panginoon. And grace ng Lord, that's how He loves us. And isa po sa tinuro sa amin ni Pastora Cynthia is tuwing sinusulat po pala ang word na shalom. Ano po ibig sabihin ng shalom, Sister Cherry? Mami, ay, joke lang. Ayan. So, saan po siya? Ayan. Mami, ano pong shalom? Ayan. So, yung word ba na shalom, ano nga ba meaning po nun? Ate Cherry, ano po yung shalom? Ayan. So, ang ibig po sabihin ng shalom ay completeness, wholeness, at marami pa pong iba. Pero alam niyo po, tuwing sinusulat daw po pala yung word na shalom sa Torah, ayan, ano po pala kang, ayan, shalom, ayan. Ibang klaseng verb pala ang ginagamit. At alam niyo po kung ano, it's a broken verb. Ayan. Ganyan po pala yung shalom. Na-amaze kami dito. And sa shalom, sinasabi po dyan that it took His brokenness to make us whole. Kaya sabi nga po ni Pastora, wala tayong karapatan na sabihin natin na wala na tayong pag-asa. O hanggang dito na lang tayo. Wala tayong karapatan na sabihin na wala ng solusyon. Wala nang pag-asa. Hindi na pwede mag-advance. Hindi ka na pwedeng mag-move forward. Because it took the brokenness of God Himself to provide us shalom. Dahil po sa brokenness na naranasan ng Panginoon, meron po tayong peace. Yan, sorry, ang liit tuloy. So a broken verb is a picture of the brokenness of the Messiah for our ultimate deliverance. Ang Panginoon ay nakaranas ng mga bagay na ito para maging complete po tayo. And that is shalom, completeness, wholeness. Yun po ang ibig sabihin nun, hindi lang po peace. And so, hindi lang po kapayapaan ang binibigay ng shalom. Tayo ay magiging complete. Pero bago tayo maging complete, naging broken muna ang Panginoon. And that's how He loves us. Diba? Ginawa niya po yun para sa atin. So, ayan, Sister Sherry, alam mo na po yung shalom. Ayan, so, sabi nga po, every time, ito po, another tinuro sa amin, yung word po pala na hallelujah. Ayan, kaya, once we say hallelujah, yung Yah doon po is the name of the Lord. Ayan. So every time po sinasabi natin hallelujah, hallelujah, you are telling to God, Lord, Lord, you are calling His name, Lord. Opo. So it is the name of the Lord. That's why, hallelujah. Sige nga po sabihin natin, hallelujah. 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 Thank you po, Lord. And number 2, sabi po dito, we need to press on from pain to faith. Ayan. So, from pain to faith. Sabi dyan, when Israelites left Egypt, God promised them the land of Canaan. They had to spend some time out at Mount Sinai. Now, they had experienced Passover in Egypt. So, recently, kakatapos lang din po natin ng Feast of Passover. But Sinai is where they would experience Pentecost. By the way, today po is Pentecost Sunday. Parang ganoon po pala. Ayun. So, yun. So, they experience Pentecost. Ayan. Sabi po dyan, do you know that Sinai was the place of His presence and the principal site of divine revelation? It's where He would reveal His glory and give them fresh revelation. So God took them to the mountain where they would be equipped for their walk with God and prepared them for a life of victory. So going from Egypt to Sinai meant passing through testing.
So to enter the promise, their faith had to grow. So, napakahalaga po pala ng Mount Sinai. That's why tayo po dinadala ng Panginoon, di ba? Pag nagpe-pray tayo, Lord, di ba, we want doon sa higher place. Tayo ay madala doon sa presensya ng Panginoon. Kaya po pala yung mga, segue ko lang po, mahilig po akong pumunta sa Prayer Mountain. So, ang Prayer Mountain po kasi is may pagkabundok. Opo, may pagkabundok po talaga, or bundok talaga, parang gano'n. And alam niyo po doon, merong talagang, alam mo yun, pwede mo naman talaga siyang gawin sa church or something sa bahay, in your quiet time. Pero minsan, iba pa rin po kapag pumupunta tayo sa mga prayer mountain. Ayan, kasi grabe talaga kasi it's between you and God. May solo time, may me time kayo ng Panginoon. So, ganun po kabuti ang Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. So, sabi dyan, di ba, doon nila nararanasan. Kung kailangan nila ng revelation, pupunta po sila doon, marireveal yung glory ng God. So, and also they will be equipped for their walk with God. So, and through that, makakaranas po sila ng buhay na may katagumpayan. So, their faith had to grow. And this is the truth. Faith grows when it is tested. Tama po? Would you agree? So, ang ating pong mga pananampalataya ay mas lumalago kapag tayo po ay tinitest. Tama po. So, and that is our seed, di ba? Seed of faith. So, it grows when it is tested. Pero hindi po madali ang manampalataya. Tama po ba? Why? Kasi isa siyang idea ng pagbitaw ng control. So pag nanampalataya ka, it means na you want na bitawan yung pagkontrol mo over something or someone. Tama po ba? So, binibitawan natin yung control at nagtitiwala po tayo over doon sa something or someone po na yon. Halimbawa, magtitiwala tayo sa ating presidente. Ayan, na kaya niya po, tama po, mapamalakad ang ating bansa. So, doon po tayo, binibigay natin yung control sa kanya through voting. Diba? Binoto po natin siya, or kung hindi man, ipag-pray po natin siya. Tama po. So, halimbawa, sa upuan, yan, sa mga inuupuan nyo. Kayo po ba nagtitiwala kayo na safe po yung upuan na yan? Mamaya i-check nyo, safe nga ba? Bigla na shake na yung faith, oh. Ayan. Pero kayo ay nagtitiwala na safe po yung upuan na yan. Tama? Kasi nakaupo po kayo dyan. Diba? Hindi kayo nagdududa. So, alam niyo po, nung tayo po ay nag-prayer walk sa... Ayan. So, ang madalas natin nakikita ay mga matataas po na electric fence. Diba? Tsaka matataas din na gates. And maari kasing most of them natatakot sila. Diba? Over something na akala nila yung something na yon is makakapagbigay po sa kanila ng security. But then, hindi naman po all the time mapoprotektahan sila nun, tama po? Hindi po all the time is kayang proteksyonan tayo. That's why they really need to know the Lord. Diba po? And through our God, doon po nila malalaman, doon nila mararanasan yung tunay po na security. Diba? And that is through faith. That's why we need to share sa kanila po yung good news. Ayan. So, at tanging sa Panginoon natin mararanasan yung protection at security. So, they really need to hear the gospel and accept it. So, let's samahan niyo po kami na patuloy nating ipanalangin ang barangay po na ito. So, we really need it. They really need the saving power of Jesus Christ. Ayan. So, sabi po dito sa Job 14:1, we are all human beings. Our life is short and full of trouble. So sinasabi na naman po ito ni Job. And also, sabi sa Job 5:7, but people are born to have trouble, as surely as sparks rise from a fire. Isa si Job sa nakaranas po ng pinakamatinding pain sa kanyang buhay. So maaring iniisip niya, sumusunod naman ako sa Lord, diba? Faithful naman ako sa Lord. Ano bang kasalanan ko? Ba't ko nararanasan ito? Diba? May naging pagkukulang ba ako sa Lord? Kasi may mga moment na tinatanong niya na po yun.
Dahil sa pain na nararamdaman niya, hindi lang physically, kundi emotional, mentally, so lahat na po, yung tipong sugatan na siya. Hindi pag gumagaling yung sugat niya, meron na naman po siyang nararanasan. Tapos meron pa ulit, halos wala nang mapaglagyan. Kung alam niyo po yung kanta ni Michael V. Ayan, sinaktan mo ang puso ko. Di ba? Pinukpok mo ng martilyo, binuhusan mo pa ng asin. Hindi talaga ako kakanta. Pero noon po kinanta mo yun. So, alam niyo po yun, parang, wait lang. Parang sinasabi ni Job, wait lang Lord, wait lang. Parang sobra-sobra na to yung cup ko punong-puno na. Di ba? Parang maaring ganun na, sinasabi ni Job na, Lord, punong-puno na yung cup ko ng suffering at pain. Kaya dahil sa sunod-sunod na pangyayari sa kanyang buhay, halos even yung kanyang pag-iisip ay naapektuhan na po. Na parang dumating na siya sa puntong medyo nagda-doubt na siya. Ayan. Then, hindi niya napapansin na nanakawan na po pala siya ng kaaway. And sasegue lang ako, konting, ito pong verse na to is, familiar po tayo, di ba? 1 Corinthians 10:13, sabi dyan, no temptation has overtaken you, except what is common to mankind. And God is faithful, He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Pero, question, alam niyo po ba yung kasabihan or laging misquoted sa Bible na God will not give you more than you can handle? Alam niyo po yun? God will not give you more than you can handle. Hinanap ko po yun sa Bible eh. Ito po yung natagpuan ko. Wala po pala siya sa Bible. Ito po, dito po siya nanggaling. So, Paul is just reminding daw po dito, yung Corinthians na sila ay na-expose naman sa miracles after miracles. Ayan. Yet they continue living in sin. Ito ay warning sa kanila ni Paul na huwag sila mahulog sa kasalanan, lalo pa tungkol po sa idolatry. Yan. So sabi po dito sa verse 12, so medyo umatras ako konti. So if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. So yun po yung sinasabi dyan. So they need to be careful or mag-ingat po sila na baka akala nila na sa tamang landas pa pala sila. Di ba? Pero hindi na pala. Yung ginagawa nila ay hindi na para sa Panginoon. Di ba? Nagiging selfish na po pala sila. Unti-unti na silang nahuhulog doon sa trap. And sabi po sa, balikan ko lang po dyan, God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. Kapatid, sabi dyan tempted. Hindi po handle. Di ba po? So, God will not let you be tempted beyond what you can bear. He was referring po dyan sa temptation na nararanasan po nila, na konektado sa ating decision-making at sa control. Hindi kasalanan na tayo ay matukso, tama? Pero yung gawin mo yung tukso, di ba? Sumunod ka doon sa tukso, yun po ang kasalanan. Kaya nga po anong ginawa ni Joseph nung siya ay siya ay natukso? Lumapit po ba siya? Hindi po, di ba? Tumakbo siya, he flee. Di ba? So same thing doon po sa atin. Kung may a-apply po natin to sa ating mga buhay, we really need to flee, run, doon po sa temptation na yan. So yun po yung sinasabi dito ni Apostle Paul, na alam kasi ng Lord kung ano yung mga bagay or temptation na pwede po tayo mag-say no. Di ba? So that's why yun po yung binibigay sa atin. At hindi, while ang suffering naman po, ito ay hindi konektado doon sa decision na ginawa mo. Tama? Nakontrolado mo most of the time. Kasi may mga suffering na hindi naman po natin kontrolado. Tama po ba? Na nararanasan natin. Halimbawa po sakit. So, minsan, maaring kasalanan din natin, kaya tayo nagkasakit. Pero yung sobrang suffering dahil sa sickness, may mga bagay na minsan hindi po natin to kontrolado. Diba po? So, ang kailangan pong gawin natin is, kaya nire-remind po sila ni Paul that He will provide a way out to avoid sin and not suffering. Diba po? Minsan, kailangan natin talagang pagdaanan yung pinagdadaanan po natin. So, pero ang kagandahan lang nito is kasama po natin yung Lord. Tama po ba?
So ano man yung pinagdadaanan na meron tayo, ano man yung suffering na meron tayo, ang assurance doon at sure doon is that kasama natin ang Lord. Because God is with us, di ba po? Siya po ay naninirahan sa ating mga buhay. So that is, yun po, minsan through pain, we recognize that there's something wrong in us. Tanong, ba't po kayo nagpapa-check up? Kasi nakakaranas po kayo ng pain. May nagpa-check up po ba sa inyo bukod sa requirement siya sa office or school na nagpa-check up kayo pero wala naman po kayo nararanasan na pain? Meron po bang ganon? Maaring siguro may iba po. Ayan. Pero paano po kayo madadiagnose ng doktor kung hindi niyo rin po alam kung ano po yung nararanasan niyo na pain? So, bihira lang magpatingin na walang nararamdaman eh. Tama po ba? Kaya nung ako po naranasan ko dati yung, ano po yun, sa first operation ko po, sa tiyan, ano nga ba yun? Yung sobrang sakit po ng likod ko, nakala ko po talaga mamamatay na ako. I was 19 years old, batang-bata pa po ko nun. So, hindi pa po uso yung tinatawag natin ngayong laparoscopic. Ayan. So, meron po kasi natagpuan na bato sa aking gallbladder. So, napapunta na po siya sa kidney. That's why open operation po ako. So, nung time na yun, alam niyo po yung feeling na after operation, kasi mataas daw po yung tolerance ko sa pain eh. So, nung time na nakaranas ako ng pain, sabi ko, hindi na biro ito. Kasi feeling ko po talaga mamamatay na ako, pero sa likod po kasi masakit. So yung likod na yung umaakyat siya na hindi ko na maunawaan. Eh di ba pag masakit po yung likod natin, medyo nagbe-bend po tayo. Kasi hindi mo kinakaya yung pain, hindi mo alam anong gagawin mo. So nangyari po, saan ba kami nakatira nun? From Bulacan pa po kami nun . Dali-dali po akong dinala sa Caloocan po na South Monumento, kung alam nyo po yun. Yan, yung iba alam nyo yun. Sobrang layo po nun. So ganun po kalayo yung binahe ko para lang po madala sa ospital. Kasi basta yun. So doon po, nung time na inoperahan na po ko, alam niyo po ba na sinabi ng doktor doon na ako yung pinakabatang inoperahan. So, 19 po at ako, mag-OJT pa po ko noon kasi nag-aaral pa po ko. Tapos, so syempre, inopera ka. So, nung time na inopera ako, syempre may sinulid pa yon sa mga naoperahan, alam niyo po to. So, alam niyo po ba, nung time na aalisin na po yung sinulid, hindi ko na po kinaya yung pain noon na. Kasi, nung aalis yung sinulid, walang anesthesia eh. So, sabi ko, grabe. So, nagulat po sila. Imagine niyo po. Ayan, aray ko. So, nagulat po sila na, alam ko mataas ang tolerance nito sa pain pero nung time na yon, halos anuin ko na po yung doktor eh. Sabi ko, Dok, ang sakit. Sobrang sakit po. So, alam niyo po, so, yung time na yun, may mga pain kasi na kaya natin. May mga pain na hindi natin kaya. May mga pain ka na maaring hindi ko kaya. May pain ako na maaring kaya mo. Iba-iba po tayo ng level. Tama po. Anyway, nakalimutan ko tawag doon. So, ayan, sabi po dito, mali po pala, sorry. So, God will bring pain in our life. Don't rebuke the pain, rather. Ask the Lord, what's the purpose behind it? Pray that God will strengthen us and be with you in the process of healing. Ayan. So sabi po dyan, ang Lord minsan magdadala talaga ng pain sa ating mga buhay. Pero wag mong i-rebuke yung pain na yun na nararanasan mo. Wag mong sabihin na, Lord, hanggang kailan ba ito? Hanggang kailan ko mararanasan ito? Rather, i-ask mo, Lord, what's behind this pain? Wow. Diba? So sabihin natin, Lord, ano ba yung purpose mo? Bakit ko nararanasan to? And Lord, I pray na strengthen mo po ko through the process. Ayan. So, yan po dapat ang ating attitude. So, minsan because of our challenges, inaalis sa ating isipan yung purpose. Ang katotohanan na meron po tayong authority. Sabi dito, let's keep moving forward. May mga testing o challenges, pero don't murmur or complain. Ayan po.
Huwag tayong matakot harapin ang kaaway dahil meron kang ability to defeat them. Sabi po sa 1 John 4:4, hindi ko na po nailagay dyan. Pero lagi ko po, kabisado ko na po to kasi lagi ko tong sinasabi sa sarili ko, especially kapag natatakot ako. Yung verse sa 1 John 4:4, greater is He that is living in me than he that is in the world. Tama po. Uulitin ko. 1 John 4:4, that greater is He that is living in me than he that is in the world. Yung unang, hindi po yun yung complete sa verse na yun. Sinasabi po doon that you are beloved children of God. Yun po yung sinasabi doon sa verse na yun. That's why napakasarap na nguyain, yakapin yung verse po na yun. Especially pag natatakot tayo. Especially kapag dumadaan tayo sa trials na mas malakas yung Diyos ko. Diba? Mas malakas yung Diyos ko kaysa sa Diyos dito sa lupa. Sa Prince dito sa earth. Kasi mas malakas yung Prince natin sa langit, sa ang ating Panginoon. So, naranasan ko po yun, yung pakiramdam na nadapa ka na nga, di ka pa nakakatayo, may tatapak pa sa'yo, di ba? May dadagan pa sa'yo. Ayan. So, yun talagang hindi ka hahayaan na makatayo sa pagsubok. Lalo na po, alam niyo po kung saan tayo mas madalas sinusubok? Sa kahinaan natin. Di ba po? So, lalo na doon sa area ng kahinaan mo. So, ikaw syempre mapapagod ka. May mga moment mapapagod ka. So, hahayaan mo na lang na nakadapa ka. Pero mali po yun. Pilitin po natin sa abot ng ating makakaya, gaya po ni Job, to stood up, to stand firm. Di ba po? Despite sa mga nararanasan niya. And you know what? Sa paanong paraan natin magagawa yung ganong bagay. Kapag feeling mo bagsak ka na, alam niyo po, napakaganda ng sinasabi ni Pastora Cynthia, di ba? Kapag sobrang bagsak ka na, that was the time na iaangat ka ng Panginoon. So, sa paanong paraan, kapatid, yung kanina lang, let's worship God. Patuloy po tayo magpuri sa Panginoon. And also, through worship, masishift po talaga yung atmosphere. Di ba? And also, let us always read the Word. Ayan. Nandun kasi yung katotohanan. Ano ba yung Word? It is the sword of the Spirit. So, napilit po itong ninanakaw sa atin ng kaaway. So, minsan ang pain, minsan ang pain ay pain sa atin ng kaaway para ikaw po ay huminto. Ayan. Pero, kapatid, tanda mo po to. The more na gusto mong huminto o sumuko, mas lalo ka magsumiksik sa Lord. Lord, I need you. Lord, nandito ako, Lord. Lord, just call on the name of the Lord. Diba? The more na gusto mong bumitaw na, mas lalo kang lumapit sa Lord. At yan ang gustong-gusto po ng Panginoon. Kapag pinili mo yung manampalataya kaysa magpakalugmok ka sa lungkot, magugulat ka po sa kaligayahan na nagmumula sa Panginoon. Na parang kanina ang lungkot mo, hindi mapinta yung mukha mo. Pero alam nyo po, pag nagsumiksik ka sa Lord, merong joy sa mukha mo na hindi mo alam saan nanggagaling. Tama po ba? And that is the supernatural joy. So, sabi dito sa Psalm 34:18, ayan, the Lord is close to the brokenhearted. He rescues those whose spirits are crushed. So minsan yung pain pala, ito po ay calling for intimacy sa Panginoon. Kasi gusto ng Lord mas mapalapit ka sa Kanya. Baka nababawasan na pala yung faith po natin sa Panginoon. So it's time to restore it. Ayun. Sabi po sa John 10:10, the enemy comes to steal, kill, and destroy. Di ba po? But I have come to give you an abundant life. So, medyo pinaraphrase ko na po, no? So, sinabi doon, the enemy comes to steal. Madalas kapag may challenges tayo, ninanakaw po sa atin ng kaaway yung katotohanan na tayo ay pinabayaan na ng Panginoon. Diba? Ang katotohanan na tayo ay hindi pinababayaan ng Panginoon. Sorry po. Yun. So, minsan nafo-focus tayo doon sa problema at nakakalimutan natin yung testimony. Ano bang meron sa testimony? Yung goodness ng Lord, yung glory ng Lord. Tama po ba?
pansinin niyo po, kapag may nangyayari sa ating hindi maganda or sunod-sunod na problema, nakakalimutan natin yung pagpapala. Nakakalimutan natin yung testimony po natin, yung goodness ng Panginoon. Halimbawa, share ko lang po itong mabilis. So kami po ay nag-evangelize ni Ayla, ni Sister Ayla. So madalas, nakafocus po kami doon sa challenges. Ito po yung totoo. Diba? Yung parang pag-flesh namin, na nakatingin kami, napapatingin kami sa mga challenges eh. Diba? Kesa doon po sa mga nagawa po ng Lord eh. Diba? Even yung mga maliliit na bagay. Pero alam nyo po, ninanakawan kami ng excitement. Diba? Ng hope and faith na dapat meron tayo. Kaya nung nagpunta kami sa isang street po dito sa barangay na to, alam niyo po ba, yung Sabado po na bago po Mother's Day. So may ibibigay po kasi kami sa mga nanay. So pagpunta po namin doon, ang dami po kasing tao. Tapos, puro pa po mga lalaki. So parang kami ni Ayla, medyo natatakot po. Ayan, kasi hindi, mga tambay, parang ganun po. So sabi namin, pupunta ba tayo? Papasok ba tayo? Tapos sabi niya, antayin natin si ganito, may binanggit po siya. Yung pinaturing namin na man of peace namin ngayon eh. So alam niyo po ba yung man of peace na to? Bata. Yung bata, nagpunta po sila last week dito. Yung bata po na yon, nung pagdating niya, kala mo kung sinong once, pag nagtawag siya, sunod din yung mga bata sa kanya. So kapag nakikita ko siya, uy, samahan mo naman kami. Yung parang, alam mo yung una, medyo natatakot ka. Pero pag nandun na siya, parang nagpe-pray ako na, Lord, tulungan mo kami na makapasok doon sa, sa street na to. So makapagbigay po kami, makapag-share kami. So nung time po na yun, kasama namin yung bata. Hindi lang po isa, multitude nga po ata sila eh. Ang dami po talaga, praise God. And sabi ko po sa kanila, sino yung magulang ninyo? So, tinuro po nila yung mga nanay nila, tapos nagpakilala po tayo. Ayan. And I really praise God kasi somehow, nakapagbigay po kasi kami sa kanila, na-honor po yung mga nanay. So, and we are praying for them. Diba? So, hallelujah. So, nung time po na yun, inaalis kasi sa atin minsan yung truth that we are the citizen of the kingdom of God. Diba? That we should declare. Dapat nung una pa lang dinideclare mo na kingdom ng Lord ay nasa lugar na yon. Ang kingdom ng Lord ay nasa barangay na ito. Amen? Ayan. So, that we should declare the kingdom of God. Kahit nakakapagod physically at spiritually. Pero yung makita mo sila, alam niyo po kung ano yung reward? It's yung ngiti po nila. Di ba, ang sarap makita na ngumingiti po sila sa inyo. Yung mga ngako po silang pupunta. Pero pag pray natin, na pupunta po talaga sila. Amen po. Ayan. So, gaya po last week, ma-share ko lang po. Di ba yung mga wow, nabibless po ako sobra sa mga wow natin, sa mga nanay natin. Praise God po sa buhay nyo. Kasi, first time ko po nakita yun na Mother's Day, pero hindi po sila nakapag-celebrate or maaring yung iba po sila nakapag-celebrate. So, bakit? They chose po na mag-bless po sa iba. They chose na mag-pray, mag-evangelize. At sobrang nakaka-bless po itong mga wow natin. Hallelujah. Pero, alam niyo po, yung time na yun, alala ko po si Sister, mas ayun, hindi ko na po babanggitin. May mga moment kasi na makakaranas po siya ng rejection. Ayan. So, di ba po? Ayan, pero, alam mo po, sabi ko sa kanya, ngitian mo lang. Ikaw naman magbigay. Tayo naman magbigay ng ngiti, kahit dinaanan ka lang, iniwasan ka na. Di ba, minsan todo po iwas. So, ngiti mo lang, ngiti ka lang. Kasi hindi naman ikaw yun eh, si Lord yun eh. Amen po ba? So, alam niyo po, nakaka-bless yung mga ganong bagay. And also, may isa po kaming ginawa sa barangay nito during mission exposure naman po namin. Since hindi po kasi talaga namin alam kung paano kami makakapag-share. So may program naman po kami, ginawa po namin, sumunod po kami sa sinabi ng Lord. Then meron pong inimpress sa amin ng Lord na maghulog kayo sa mailbox. Ayan, kasi sarado po talaga yung yung streets po dito, di ba? So naghulog po kami sa mailbox ng gospel truck. And alam niyo po, nakakatuwa kasi habang hinuhulog ko yun, nung pray ako sa Lord, na Lord, hindi ito masasayang. Di ba? Na Lord, sila po ay makakabasa, makakatanggap sa inyo. Alam niyo po yung gospel tract na yun na hinuhulog mo sa mailbox nila, that is your seed.
'Diba? And we have that faith na ang Lord yung magpapalago nung seed na iyon. Tama po ba? So ako, kahit ang init nun, ang saya-saya ko po. Sobrang saya ko that time kahit na mainit siya kasi nagtatanim tayo eh. At si Lord na yung bahala magpalago nun. Amen. Magbubunga yun, maniwala lang tayo. Siyempre, we're praying na maging mataba yung lupa eh. Amen po ba? So hindi man siya ganun challenging man. Pero we need to press on. That's why sinasabi nga po dito, 'di ba? Kailangan nating sumunod. Kapag may word, we need to follow God. So may dalawang bagay po na nangyayari consistent sa trono ng Panginoon. Dalawang bagay. It is the accusation and the intercession. So ito po ay galing sa book ni Bobby Conner. So sabi po doon, ayan, matatapos na po ako. Accusation, it means inaakusahan ka ng walang paglilitis. So every time po na ang dyablo ay nagsisinungaling sa atin, he is accusing God. At hindi tayo, kasi ang gusto niyang gawin ay malayo tayo sa Panginoon. So anong gagawin sa'yo ng kaaway? Tataniman ka rin ng galit. Ayan. Kaya ang Krisyano, kapag laging natitisod o nadadapa off yung vision niya, wala po siyang nakikita. Diba? Kaya we need to be healed. Tayo po ay lumapit sa Lord, magsumiksig sa Lord, lalo na sa panahon na wala kang makitang maganda. Diba po? Cry out for help. Lord, magpaayos tayo sa Panginoon. Magpa-heal po tayo sa Panginoon. And through that, we need to learn to grow in faith through them. Kapatid, don't grow in doubt, but grow in love. Amen po. Grow in fear of the Lord. Amen. Check mo, anong madalas mong naririnig? Baka puro na lies. Shut it off. Baka puro na accusation. Shut it off. Baka kung ano-ano na yung naririnig mo, then shut it off. So ano pong gagawin natin? We need to draw closer sa Panginoon. Don't give in. Don't give in. So if the ministry of the enemy is accusation, then the ministry of Jesus is intercession. An intercession is the one who stand in the gap. They are the one who pray for someone else. So ang example daw ng intercession is found in our great intercessor, which is si Jesus. And every true believer should follow Christ in this ministry of prayer. If hindi mo alam paano maging intercessor, follow Christ. Paano ba ginagawa ni Jesus Christ? Di ba po? So Jesus lives to make intercession. Kaya mahalaga po yung ganito. Nasama-sama po tayo nananalangin. Dapat kapag may prayer request, ayan, especially po sa mga intercessor, pray agad. Kasi baka maging reason pa yun ng delay. Diba? Para hindi matanggap ng tao yung answer sa kanyang prayer. And also, intercession teaches us to be humble. Gaya po ni Jesus. Ayan. So, tayo po kapag nakaka-receive ng answered prayers, hindi naman po sa atin yung glory. Tama. Kundi sa Panginoon. Yung testimony na natanggap natin or nararanasan natin, ililipat po natin sa mukha ng Lord. So, God has the power to give life, especially sa faith natin, na maaaring namamatay na po minsan. So, ano man ang sitwasyon na nilalagay sa atin, kapatid, God is more than able. Walang imposible sa Diyos. That's why we need to press on. So, sabi po dito, from failure to victory, and from pain to faith. So, we can find true joy despite our failures and pain. So, glory to God. So, God is good. Amen po. Sige po, may I invite everyone po to stand. Hallelujah. And let's just pray. Hallelujah. Lord, salamat, Panginoon, dahil merong ikaw sa buhay namin. Salamat po, Lord, dahil buhay ka. Buhay ka, aming Diyos. Salamat po sa assurance. Salamat, Lord, sa pangako. Salamat, Lord, sa victory. Salamat, Panginoon, sa lahat ng kabutihan nyo sa buhay namin, O God. Lord, salamat po dahil merong kaming Diyos na tapat. And Lord, I pray for each and every one of us na narito ngayon. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin na maging kawangis mo. Tulungan mo pong bawat isa sa amin to press on. Na kami po ay titindig, kami magpapatuloy. Ano man ang sitwasyon.
Sapagkat, Lord, sukdulan po yung biyaya mo. Sukdulan yung biyaya mo, Lord. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo, Lord. And Lord, I pray for each and every one of us na nakakaranas ng pain, nakakaranas ng suffering, nakakaranas, Panginoon, ng failures, O God. Lord, would you shift the atmosphere? Would you renew our mind, Panginoon? Na Lord, wala kaming ibang iisipin, kundi yung kung ano yung totoo, ano yung praiseworthy, ano yung noble. Hallelujah, Lord. Narito kami, nagsusumiksik sa paanan mo. Hallelujah. Hallelujah. Lord, I pray na yakapin po ang mga anak mo na nabibigatan sa umagang ito. Even yung nasa live, yakapin niyo po yung bawat isa na nangangailangan ng comfort mo, O God. Lord, salamat po for the faith, for the hope, and the love na meron po kami. Salamat po sa authority, O God. Salamat po that we can rule through you, Panginoon. Salamat, Lord God. Salamat po, Panginoon. Walang hanggang pasasalamat at walang hanggang hallelujah sa ngalan mo, Panginoon. Salamat po. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen.